mga kababayan, para ho matapos na yan, di ba, ang Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsalita. Pasok! Samantala mga kabrigada, humarap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Press Corps ngayong hapon. Maliban sa panibagong announcement nito sa mga ginagawang hakbang ng Pangulo sa nararanasang krisis, ipinakita rin niya na maayos ang kanyang kalusugan. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Press Corps ngayon. Makinig ka, Amy Marcos, ang pambansang masamang ate. Oo, mga kababayan, pwede ba yun? Oo, bansagan na natin si Amy Marcos na pambansang masamang ate. Di ba? Oo, ano yun? Pambansang masamang ate, PMA. Oo, si Amy Marcos ay PMA. Pambansang masamang ate. Ito na mga kababayan. Noong hapon para tuldukan na ang mga haka-haka tungkol sa kanyang kalusugan. Nag-jumping jacks at naglakad-takbo pa ang Pangulo mula Malacanang hanggang New Executive Building at pabalik bilang patunay na maayos ang kanyang kondisyon. Kasunod ito ng surprise briefing ng Pangulo mag-aalas 4 ng hapon kanina na ginanap sa New Executive Building. Sa nasabing briefing, diretsahang tinawag ng Pangulo na kalokohan ang mga kumakalat na balita na meron siyang malubhang sakit. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Pangulong Bongbong, si Ate Amy, si Manang Amy, yayain mo, magpagbuhatin mo nga ng barbell yung, sa bagay, pagka binuhat niya yung barbell, mga kababayan, pangkalang niya yung leeg niya, no? Ay, yung baba, bago ibaba, mapapagod yun, ikakalang muna sa baba. Gaganyan muna sa baba. Wait lang, pahinga muna. Tsaka uli ibababa. Lahat baba. Di ba, no? Yung ba yung obra pa si Amy? Putik na yung mga kababayan. Tingnan natin kung sino mas malakas pagbuhat ng... Sino mas malakas sa bumuhat? Si Basti nga, pag bumuhat yun, ay, Barbie! Di ba? Tuloy. Ng weight. Ayon sa Pangulo, hindi na siya na-hospital sa nakalipas na 3 buwan at ang huli niyang pagpunta ay para lamang sa isang CT scan. Kaunay ng dati niyang kondisyon na diverticulitis na anyay gumaling na. Dagdag pa niya, normal na ang kanyang diet at regular pa rin ang kanyang pag-ehersisyo ng 3 hanggang 4. Ang pangit naman ng pagkakadali nito, hindi mo na sige tuloy. Na beses na Pero alam niyo, ngayon alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan, na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam niyo, ngayon alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Puro sinungaling talaga, Mr. President Mga kababayan, puro sinungaling talaga. Yung mga yan, yung mga DDS na yan. Ngayon, mga kababayan, may palusot na naman sila. Alam nyo kung ano palusot ng mga DDS dito? Ito, bumanat si Pangulong Bongbong Marcos. Dito tayo, dito. Ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Correct. Na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan, na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Correct, Mr. President. Alam na namin matagal na. Diba, Viola, Belen Reyes, Alicia Duran, Evangeline Camilosa, Aurora Arnaiz, Lucy Minigawa. Alam naman natin matagal na Sino ba hindi nakakaalam sa atin? O sa mga hindi pa nakapag-like dyan? Abay, parang awa nyo naman. Mag-like na kayo. Ngayon, totoo ito sinasabi. Ulitin ko. Ngayon meron na silang bagong naratibo. Abay, isisisi na naman sa atin to. Jerry Caba. Isisisi na naman nila kay Pangulong Bongbong
itong mga fake newsan na pinaglalabas nila. Oh, kita nyo? Galing talaga ng mga hayop na yan, ano? Ganon ho sila. Matapos nilang ipakalat yung fake news na si Pangulo ay patay na, si Pangulo ay baldado, si Pangulo ay may malubang sakit. Aba mga ngayon, papiling victim na sila. Alam nyo kung ano yung kanilang ano ngayon, mga kababayan? Yung pong sinasabi at yung alibay nila at ginagawa na nilang naratibo ngayon na papiling victim na. Sinasabi daw pain lang daw yon. Kung hindi ba naman kayo mga tanga, kung pain pala yun, bakit nyo kinagat? Kung di ba naman kayo mga bobo talaga? Sinasabi nila pain lang kasi yun. Ayan. Bida-bida mga kababayan etong si Banat Bay, pain lang daw. Sabi ni Banat Bay, pain lang yun. Tama na naman ako. Pukin ang ina mo. Paano ka naging tama Sinasabi mo nga na, patay na si Pangulo. Diba, mga kababayan? Sinasabi nila na maluba na si Pangulo. Kasama si Banat Bay doon sa nagsabi noon. Tapos, ngayon, biglang nag-iba na. Sinasabi na nila, mga kababayan, na pain lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos yun dahil magaling daw ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos nang gumawa ng propaganda. Kita nyo mga kababayan, yung pambabaliktad nila? Grabe, no? Matindi talaga. Ito, mga kababayan. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Correct. Huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Ah. Now you know who the liars are and Oh. who's telling the truth. Correct. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. Di ba? Very good ho yung kanyang kalusugan, mga kababayan ko. Siento. Nandito pala yung aking si Tristan Cerbero. Ano ba? Ano nang balita sa iyo? Di ba mga kababayan ko? Yan yung sinasabi natin, mga kababayan. Na ang Pangulong Bongbong Marcos ay may hangganan din, di ba? Ang tanong, Mr. President, baka naman pwede mo nang utusan si DILG Secretary John Vic Remulla at etong si Director Melvin Matibag para kumilos na. Kasi Mr. President, kung hindi natin utusan yung mga yan, etong ating kampulisan, etong ating PNP Chief Nartate, Sir, magandang umaga. Kung hindi kayo utusan ng Pangulo, magkusa na kayo. Di ba, mga kababayan? Magkusa na kayo. Si John Vic, busy sa bakla. Si PNP Chief, ewan ko kung anong pinagkakabalan niya. Si Melvin Matibag, mga kababayan ko, ano ba, Sir? Ano bang pinagkakaabalahan ninyo? Matapos kay Ngongo. Wala. Ewan ko na lang, mga kababayan. Paano ito? So, paano ngayon itong mga na-make news na to? Ngangangan na lang kayo? Hanggang report na lang tayo? Walang mangyayari sa report. Kumilos kayo, gumawa kayo ng aksyon, para mapanagot yung mga putang inang yan. Di ba? Wala mga kababayan Pangulong Bongbong. I just had everything, my numbers are, I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. Ay! Congrats! Ayan masasaktan na naman yung mga DDS niyan. Yung verticulitis ni Pangulong Bongbong Marcos,
ay gumaling na. Gumaling na ho yung sakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, no? Di ba, mga kababayan ko? O, sige, tuloy. Ayos, congrats po, Mr. President. Ayaw ng DDS niyan. So that was what? Ah. 2.5, 3 months ago? Mm. Mga ganun. So, that's all these reports has been going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months. And even then, it was just to have a CAT scan. It was the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed. And it was. And I'm done. Oh, tapos na. Magaling na, mga kababayan. Kabaligtaran sa pinapakalat nila ng Pangulo ay patay na. Di ba, Saldi Magbalon, di ba, Puno, palpak mga DDS, alam nyo na. Oh, eto na nga ho yung kanilang propaganda ngayon. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Oh. Sinabi ko naman sa inyo. Ito na naman si Kalbo, bida-bida. Hindi ako nagnakaw. Mga kababayan ko, eto na, sinasabi ko sa inyo, babalik ta rin na naman nila yung sitwasyon. Kung nung araw, sinasabi nito na, wala na si Pangulo, dedo na si Pangulo, dahil nawawala daw, bigla naman itong sasabihin, eto mga kababayan, pa-victim. O, di ba? Sinabi ko naman sa inyo eh. Trap yung issue na patay na si Marcos o di kaya may sakit siya. Alam mo, diyan magaling ang administrasyon. Kaya pala sinakyan mo, tanga. Kung hindi ka ba naman tanga, bakit mo sinakyan kung alam mo pala? Ngayon, babalik ta rin nyo yung sitwasyon. Kasalanan pa ngayon ni Pangulong Bongbong na ipakalat nyo na patay na yon, na malala na yung sakit, na may colon cancer. Ganun ba yon? Alam nyo mga kababayan, ewan ko ba sa mga ito, Ibang klase, no? Ang galing nila mambaliktad ng issue. Kaya kayo pumapangit ng husto eh. Sa totoo lang, kaya kayo pumapangit. Kasi ganyan ang mga ugali nyo. Nakakapangit ang pagiging fake news peddler. Magaling sila mampudol. Magaling silang mang-scam. Ginagawa nila yan para i-divert yung issue ng flood control project. Kita nyo mga kababayan, sino kaya nagda-divert? Kayo ang nagda-divert kasi gusto nyo wag talakayin pag-usapan. Eto ang gagawin na pandurugas, pagnanakaw, pang-i-scam, pangwawalang yan ni Sara Duterte sa kaban ng bayan. Yun yung banat bay. Ikaw naman eh. Alam nyo naman yan. Diba? Ang galing nila mambaliktad, mga kababayan ko. Wala kang gawa.